Ito ang mainit na balita na dapat malaman ng taong bayan na tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Sadyang tunay nga talaga na ang lahat ay may hangganan at kahit kailan hindi mananaig ang kasinungalingan laban sa katotohanan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. At para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Ito ang magiging topic natin for today. Lacson na booking ang pagkaduwag. Natakot. Ay, eto si Lacson. Hinamon ni Marcoleta. Suntukan. Hindi po suntukan. Hinamon. Makikita ninyo kung anong klase utak meron si etong si Lacson. Ha? Eto. Hinamon na suntukan ni Marcoleta si Lacson. Dito makikita ninyo kung ano meron talagang tapang si Lacson. Pasok. What objective is being served by repeatedly advancing this narrative? Bakit tila ako ang palagi niyang tinatarget? Baka type ka. Yung si Lacson tinatarget lagi si Marcoleta. Hindi, baka mamaya. Sa tingin ko lang Kung ganun ang patakaran sa kamera na yung mga maiingay, paglabas ng hearing may natatanggap na envelope, baka ganyan din sa Senado. Diba? Bakit naman pag-iibahin? Baka mas malaki pa natatanggap sa Senado. Baka kaya ang ingay na ito Ito si Lacson. Kaya ka pinag-iinitan. Dinala ni Senator Rodante Marcoleta sa Senate plenary ang hinaing niya tungkol sa di umano'y pag-splice ng video patungkol sa kanyang pahayag kaugnay ng usapin sa Kalayaan Island Group o KIG sa West Philippine Sea. Misleading daw ang video clip na ipinost ng kampo ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na anyay pinagdugtong-dugtong ang mga pira-pirasong pahayag niya sa Commission on Appointments hearing noong February 4. Una ng pinasinungalingan ni Lacson ng paratang. Cheap fakes. These are deceptively altered contents. Itong sinasabi dito, to si Lacson, nag-chop-chop, nag-splice. Kung ano yung sinasabi ni Marcoleta, kinap-chop-chop-chop, pwede kasi yun. I-chop-chop mo, tapos may iba konteksto. Katulad ng pagkakaintindi doon sa mga ibang bagay-bagay dahil itong mga loko-loko na mga vloggers, nag-chop-chop, tapos iibahin ng kwento. Pwede kasi, nagagawa yan. Pag iba na dugtong mo. Ang masama dito, hindi vlogger to si Lacson. Pero nagpapakalat ng fake news. Kaya, inireklamo nito si Marcoleta. Through basic editing techniques may appear simple, yet their consequences are profound. With nothing more than selective splicing, omission, or rearrangement, narratives can be distorted. Tingnan po ninyo kung ano ang sagot ni Lacson. Kayo mag-obserba. Anong klaseng pagkalalaki meron si Lacson? Anong klaseng pagkatao meron si Lacson? Sige, bago nyo marinig yung sagot, pwede ba ilagay nyo sa comment section? Ano sa tingin nyo pagkalalaki at anong klaseng pagkatao meron si Lacson? Sige, lagay natin. Can be damaged and truth itself can be compromised. Taken out of context daw si Marcoleta at sa orihinal na pagdinig sa CA, ginamit lang daw niya ang halimbawa ng giving up the KIG bilang hypothetical scenario para ilarawan ang legal complication sa pagdedelineate ng West Philippine Sea. Maaari raw may legal implication ng ganitong uri ng pag-edit ng video. Posible raw itong pumasok sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Kasuhan mo na. Nako, delikado. Cybercrime na to. Kasuhan mo na yan si Lacson. Partikular sa mga probisyon laban sa online libel at video tampering. Nasa sesyon din si Lacson habang nagsasalita si Marcoleta. Nasa sesyon si Lacson. Habang binabanatan siya ni Marcoleta. Pakinggan ninyo ang sagot. Pero hindi ito tumugon sa mga pasaring ng kapwa-senador. Bakla! Andyan, hindi siya sumagot. Di ba? Hindi, ako anong tawag mo ron? Duwag? O mahina utak? Yan lang naman yun Kasi andyan dyan di ba? May camera. Hindi naman basag ulo ang usapin. Harap-harap tayo. Walang traiduran. Walang baklaan. Walang behind the back. Di ba? Di ba minsan nakakainis yung ganyan? Parang tipong ang bait-bait pagkaharap mo tapos pagtaligod mo binabanatan ka. O yung iba naman,
ang daming bulong-bulong sa likod. Oh, pagkaharap ka naman, hindi masabi. Di ba? Ang daming taong ganyan. Oh, kaya harap-harap ito. Ito, at least formal. Walang away na magaganap, may camera pa. Tahimik si Lacson. Oh. Kayo humusga. Duwag o mahina utak, kaya hindi makasagot kay Marcoleta. It's simply by way of manifestation as a member Si of, Senator the Amy Marcos lang ang sumunod on na nagsalita appointments. na sinuportahan I was si present, Marcoleta. Tempted daw sumagot si Lacson, pero pinili niyang magkibit balikat kaugnay nito. Ay, tempted sumagot pero pinilit magkibit balikat. Anong kibit balikat? Ito, ha? Ganun ba? Ganun ba? Paano ba ang kibit balikat, Lacson? Ganun. Ganun. Sabi ni Lacson, baka raw mas maintindihan ng kanyang colleague ang isang Chinese writing na nagsasabing mahirap ipaliwanag sa isang summer insect ang konsepto ng yelo. Bakla! Alam mo, kung hindi ka sumagot nung harap-harapan, dapat di ka na sumagot. Oh, kasi, ito expression ko lang. I have nothing against sa mga bakla. Marami namang bakla na matatapang. Sabi nga ni Sir Jack, yung mga baklang maayos, guding. Ito, bading. Di ba? Magkaharap kayo, hindi ka sumagot. Tapos, nung nakatalikod, sasagot, hindi ko alam kung saan niya sinabi to, kung sa media, or nag-post siya sa Facebook. Other than that, nagmukha kang keyboard warrior. Nung kaharap mo, hindi ka makapagsalita. Anong klaseng pulis to? Anong klaseng senador to? Diba? Yan lang ay iisipin mo dyan. Duwag to si Lacson o mahina utak, hindi niya kaya sa intellectual debate si Marcoleta. Or talagang takot siya. Pero mali ang dapat di na siya sumagot. Kung naduwag siya or hindi kaya ng utak niya, hindi na siya sumagot. Yan kasi ginagawa niyang yan. Kabakla. Sasagot ka pa. Para kang binata. Para kang keyboard warrior. Dagdag ni Lacson, walang anumang splice na nangyari dahil ang mga pahayag ni Marcoleta sa pagdinig ay madali na iintindihan kahit daw ng isang kindergarten student. Naku, may pa-kinder ka pa. Kahit kinder maiintindihan, bakla ka. O hindi, wag na bakla. Duwag. Diba? Gagawin mo may harap-harapan nyo, tatahimik ka, tapos pagtalikod, ang dami mo sinasabi. Kahit kindergarten, hindi gagawin yung ginagawa mo. All boys school kami. Alam ko yan. Elementary, high school, college, all boys school. Graduate ako ng college, all boys school kami. Hindi gawain ng lalaki yan. Pulis ba talaga to? Nauna na rin sinabi ni Lacson na entirely baseless at malicious imputation of wrongdoing ang paratang na minanipula ang video. Tingnan mo, Ping Lacson. Tapos mukha ni Marcoleta. Magaling sa Facebook ni Ping Lacson. Di ba? Oh. Ambira. Wrong move dito si Ping Lacson. Marami tuloy na mag-iisip na yung sinabi ng dating senadorang si Miriam totoo. Oh, alam niyo kung ano yung sinabi ng dating senadorang si Miriam? Ano sinabi? Lagay niyo dyan sa comments. Anong sinabi ng dating senadora kay Ping Lacson? Para sa agenda, Ayun ako, next topic po tayo. Alam nyo, idugtong ko lang ha. Kahit anong sabihin ni Lacson, nagsagot kay Marcoleta, walang maniniwala. Wala kasi too late. Pwedeng iisipin ng tao, ay, tinuruan to magsalita ng mga sekretary niya, yung staff niya, o baka yung dancer niya. Hindi ko alam kung sino nagturo sa kanya. Di ba? Yan ay iisipin ng taong bayan. Kaya kahit anong paliwanag na gawin mo dyan, wala ka. Baka isipin nga para kang si Risa eh. Oo, kinucoachan. Kaya lang nakakasagot may coach. Next po. Ito po, pag-usapan natin, si Baste, may pag-aming naganap. Tatakbo siya o hindi sa 2028. Anong posisyon ang kanyang tatakbuhin? At may sinabi rin siya, dito kay Bongbong Marcos,
O, may inamin, napaamin si Basti. A higher office. Why would I? Hindi. Because there was a survey. Tired and sick of it all. So kung tatakbo raw siya, siguro ang tanong kung tatakbo siyang senador, hindi daw. Bakit pa? Bakit ba daw? Ayaw na niya. Alam mo, nung nakausap namin si Basti, even before, etong huling punta namin sa Davao, nagkausap-usap kami nitong si Mayor Basti, talagang ramdam namin na gusto niya magstay sa Davao. Pero bukod pa niyan, yung unang kausap namin way back, no, bago pa kinidnap si PRRD, malaki po ang plano niya sa Davao. Talagang gusto niya parang gawing Japan nitong Davao. Gusto niyang pagandahin yung infrastructure ng Davao. Kaya wala muna siyang pangarap para sa national position. At yan naman yung napakaganda. Sabi nga, kaya naman talagang lumakas ang Duterte dahil napakita nila, no, kung paano nalinis ng Duterte ang Davao. Tanungin po ninyo mga taga Davao. Marami po kaming kilalang taga Davao. At sasabihin, especially yung mga datihan na napakagulo ng Davao. Kaya mahal na mahal nila ang Duterte, hindi dahil sa pagiging panatiko. Nakita nila, pumunta kayo ngayon, maglakad kayo sa gabi. Napakapayapa. Nasa Mindanao po ito, ha? Grabe po ang problema ng Davao before, paano nalinis. Yan yung sinasabi ko na dapat naman inaayos ng gobyerno, yan ang inaayos ng Kongreso. Diba? Kaya sa flood control. Nakita nyo, pinakita namin yung tulay. Diba? Anong ibig sabihin? Gumawa ka ng mga bagay na ikauunlad ng iyong bansa na kahit patay ka na, pinakikinabangan pa. Unlike, pag ninakaw mo yung pera, ikaw lang nakinabang. Pag tinanong, anong napatayo mo? Wala. Nga. Usapan natin to. Wala. Okay na yung Davao kung may mahalal tayo na maayos na presidente na talagang like that will take care of the money of the people. Tapos it's well allocated and the national government is somehow decentralized enough that like the provinces will benefit from it, then why not? No, di ba? Gaganda Davao. Pag maayos yung presidenteng nakaupo. Kita mo, pangit na ngayon, nakaupo ngayon. Pero tuloy-tuloy, may libre pang bus service ang mga taga Davao, binili. Galing sa sarili nilang pera na dapat pinuproduce ng national. I can always work under an administration. If ever nandyan pa ako ng panahon na yan, as long as the head of state is of sound mind, not this guy here in Malacanang right now. Ano ibig niyang sabihin? Na kaya niyang makapagtrabaho kahit kaninong kulay. Yan ang ibig sabihin ni Mayor Basti. Basta nasa sound mind. Parang, ano ba sound mind? Parang nasa katinuan. Parang sinasabi niya rito, hindi katulad nitong buang na si Bongbong Marcos, itong baliw na si Bongbong. Tingnan nyo naman talaga magsalita si Bongbong Marcos, di ba? I mean, wag na natin pansinin yung kanyang pagkautal-utal. Wag na natin pansinin yung kanyang pagkangiwi-ngiwi. Yun na lang, saysay nung kanyang mga sinasabi. Wala talaga. Lahat ng mga sinasabi niya hindi nagkakatotoo. Yung mga sinasabi niya pabaling-baling. Kaya wala talagang kakwenta-kwenta eh. Alam mo, kaya hindi sila nagkakamali na gusto nilang i-impeach si BP Sara. Hello, kahit i-impeach nyo si BP Sara, akala nyo ba mananalo si Martin Romualdez? Pagpalagay natin ma-impeach si BP Sara, tingin nyo mananalo si Risa Ontiveros? Sa tingin ninyo, mananalo si John Vic Remulla as president? Hindi. Maghahanap ang taong bayan. Andyan pa si Basti. At kung hindi man tumakbo si Basti at kahit ma-impeach si BP Sara, maghahanap ang tao, didistansya sila kay Bongbong Marcos. Didistansya sila kay Bongbong Marcos. Itaga nyo yan. Ang iboboto ng taong bayan, yung kalaban ni Bongbong Marcos. Hindi yung kain suka. Yung ngayon, nakikipaglaban kahit delikado. Diba? Kaya, hindi nyo ba napapansin? Kahit anong paninira nila kay Sara, lalong tumataas. Bakit? Palpak si Bongbong Marcos eh.
Kung matino si Bongbong Marcos at nalagpasan niya, imagine niyo to, nalagpasan niya yung ginawa ni PRRD noong 2016 to 2022. Yang sira nila kay Sara, posibleng umepekto. Di ba? Posibleng walang nalunod sa baha. Walang nakawan. Masaya ang taong bayan. Ano magiging epekto nito? Yung susunod na presidente, sigurado Marcos. Tama o tama-tama? Posible yun. Bakit? Napakita nila yung tama eh. Ang problema natin, si Marcos. At kita ng taong bayan yan. Kaya hindi sila dapat nagfo-focus kay BP Sara. So next po. Ito maganda to sinabi ni BP Sara. At saka pag-usapan din natin yung anong magaganap mamaya. Okay? Posibleng merong magaganap na magugustuhan ninyo. Okay? Pero dito muna tayo kay BP Sara. Ano talaga yan eh, yung kamay na bakal sa mga nasa ilalim, hindi mo palalampasin. Kumbaga, pag merong ginawa, alis kagad, Yun. palitan kagad. Dapat ganun. Alam nyo, sa ibang bansa, pag may ginawa at nahuli, sila mismo nagre-resign. Diba? Dito sa Pilipinas, nahuli mo na yung ginagawa, nabigayan ng maleta, 3 times a week. Hindi po to isolated case na nabigyan lang konti, na naambunan tong si senador ganito, naambunan si congressman ganito, nabigyan ganito, o pinanlibre lang nandito, pinanghotel, hindi ganun. This is in a regular basis. 3 times a week. Male-maleta dinideliver. Kay Bongbong Marcos at kay Romualdez. Ibig sabihin, hindi to pa Consuelo de Bobo. Nabigyan ka lang ng reward dahil sa maganda mong ginawa. Kikil po ito. This is syndicate. Sindikato po itong mga ito. Niyari talaga tayo dito. Nabuking, imbis na mag-resign, walang niya yung mga congressman pinagtanggol pa. Walang niya yung mga senador, yung Blue Ribbon Chairman, pinagtatanggol pa. Yung Senate President, pinagtatanggol pa, di umano. Imbis na nililitis, imbis na iniimbestigahan. Sabi ko nga, hindi naman yan tsamba na nangyari lang one time eh. Pinagbigyan lang, o sige yan, mabigyan ka man lang. O pamasko, hindi regular. Imagine niyo 3 beses isang linggo. Lintik na pagnanakaw yan. Grabihan po yan. Kasi pagtatanggol pa dito mga lintik na ng mga senador, ginawa niyong noontime show. Ginawa niyong comedy bar ang Senado. Ito rin mga congressman. May na-impeach na. Hindi pa pinasa. Kaya tama yung sinasabi ni BP Sara, dapat pag merong corrupt, alisin agad, palitan agad. Hindi na yung pag-uusapan pa, itatago pa, hindi ganun. Diretso, one shot lang. Ikaw may ginawa na pangmurakot, malis ka na dyan. Alam mo, sa ibang bansa nga, yung ganyang kahihiyan, nagsisuicide pa. Dito pinagtatanggol. Hindi ko po kinokondon, hindi ko po kinukonsinti. Okay, wag niyong gagawin mag-suicide. Ang punto lang natin, wala na talagang konsensya, kaluluwa tong mga taong to. Tapos, eto si BP Sara pa ang ini-impeach. Posibleng hindi pa tumakbo to si BP Sara. Mamaya magalit to. Papasa sa Kongreso yung impeachment niya. Kung ako lang si BP Sara, dapat meron na siyang ginagawa. Alam naman ng taong bayan na inosente siya. Alam din ng mga politikong inosente siya. Ganyan naman ang Pilipino eh. Ugali na po natin yan. At siguro hindi lang Pilipino, marami pong talagang crab mentality. Pag talagang maraming hindi lang sa politiko, kahit sa mga vloggers maraming ganyan eh. Pag nasasapawan mo, aanuhin ka, di ba? Hindi lang naman sa vloggers, kahit sa trabaho nyo sa opisina, di ba? Pag nasasapawan nyo, ang kanilang ginagawa, sip-sip sa may-ari,
sip-sip sa manager. Kasi hindi kanila kayang talunin sa trabaho. So tatalunin kanila sa sip-sip, di ba? So alam naman natin inosente si Sara. Pero dapat sana mayroon na siyang gawin na nahakbang na kasi napaka-importanting makatakbo talaga si VP Sara. Paano kung na-impeach? Hindi na po ito pwedeng tumakbo kahit barangay captain. In any position, elected position, hindi na po siya pwedeng tumakbo. Ganun po katindi yung impeachment. Ganyan po yung ginagawa sa kanya. Wag naman sana siya magsawa. Baka posibleng hindi pa ito tumakbo sa 2028 dahil baka mapagod. VP Sara, sana hindi ka talaga mapagod. No? But so far, so good. Kasi ngayon, nagbabanta pa siya eh. Kikita nyo, eto, aasahan nyo. Asahan nyo to. Kayong mga korap, tapos kayo. Etong sinasabi ni VP Sara, gagawin niya to pag naging presidente. Kaya namang gusto ng taong bayan si VP Sara. Sana lang, she will keep fighting. Huwag niya lang iasa doon sa mga senador. Huwag niya lang iasa doon sa mga congressman. Wala namang masama doon. Inosente naman siya talaga eh. Ganon. Hindi siya dapat patawarin, hindi siya dapat pinapabayaan, at hindi siya dapat na hindi pinapansin. Na kumbaga parang wala lang. Yun ang naging problema natin sa... Hindi nyo napansin. Ako, ilang taon na ako. Parang nasanay na tayo sa mga kaedad ko at mas matanda pa sa akin, di ba? Ilang presidente na dumaan sa atin. Ilang politiko na dumaan sa atin. Nasanay na tayo na normal ang kurakot. Pag ang isang politiko hindi kurakot, nagugulat pa tayo. Hindi baliktad dapat eh. Nagugulat tayo pagka kurakot ang opisyal. Hindi, sa atin hindi. Normal. Normal ang kurakot. Abnormal ka pag matino ka. Ganun ang nangyayari. Yan yung sinasabi niya, hindi dapat patawarin, hindi dapat pansinin. Bakit? Cancer pong nangyari sa Pilipinas. Naging part of life. Para naging parte na ng ugali ng Pilipino. Pag ikaw nakaangat sa buhay at kaya mong manggulang, dapat lang. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na mga halimbawa lang. Wag po kayo magagalit. Pero minsan nadidinig ko to eh. Minsan, mayroong mga bata dyan, magkukwento. Tay! Naisahan ko yung jeepney driver. Hindi ako nagbayad, bumaba lang ako. Tapos pagbaba ko, minura ko pa. Sabay takbo. Anong sasabihin nun? Ang galing mo talaga, ang bata ka. Wais ka, wais. At hindi ka lang wais, matapang ka pa. Diba? Akalain mong minura mo yun? Matanda na yun, kalaking tao, ikaw bata ka pa. Yan ang anak ko. Diba? Ganyan ang ugali. Hindi man lahat, pero maraming ganyan. Yan ang tinuturo natin sa anak natin. Kaya nga naman hindi tayo umasenso. Umasenso ka man dahil sa pagnanakaw. Bakit? Sa tingin mo, bata pa lang, pag nakakaisa ka, basta kaya mo, gawin mo. Pag hindi mo ginawa at kaya mo, duwag ka. Naging kultura nating Pilipino yun. Which is mali. Yan yung sinasabi ni Sara. Dapat. I really hope na pag nakaupo si VP Sara, mabago niya yung kultura ng Pilipinas. Dapat, pag merong nangyari, palitan nyo yan. Ano talaga yan? Ako, ihilingin ko lang sa inyo, let's pray for Sara. Na ako naman naniniwala na kung talagang tinadhana ng Diyos na maging presidente si VP Sara, wala makakapigil. At kung hindi siya tinadhana, hindi rin siya magiging presidente. But bukod doon, let's keep on praying. Ito lagi ko sinasabi, let's keep on praying na ma-expose yung mga korap sa Pilipinas. And kung makaupo si VP Sara, let's pray for her. Mabago niya ang kultura ng mga Pilipino. Ito po yung sinasabi ko na posibleng may mangyari mamaya, no? Dahil parang babasahin natin, baka magkamali tayo eh. Magkakaroon po ng press con mamaya. Yung mga basta abangan nyo na lang.
Diyan ulit sa sa Valle Verde Country Club. Abangan ninyo at magugustuhan nyo po ito. Okay, so masisiwalat. Tuloy-tuloy masisiwalat itong mga Maleta Boys. So abangan po natin yan, ha. At ikalat po natin kasi baka hindi na naman pumunta tong kasi minsan may ganyan, no. Meron akong minsan na hindi ko nababanggitin ang pangalan niya. Meron akong na-cover na isang sikat na opisyal. Kinover namin. May mga vloggers, may mga mainstream media. Tapos may tanong yung mainstream media. Sa probinsya to. Sa isang magandang lugar sa probinsya. Hindi Davao, hindi Davao. Sinabi namin, may tanong yung mainstream media. Tapos may mga tanong kami. Tapos nagtanong din yung mainstream media. Nung nagtanong ang mainstream media, alam mo sinabi niya? Tanong naman kayo ng tanong. Hindi nyo naman nilalabas. Diba? Meron kasing mainstream media na pagka walang bayad sa ibabaw, hindi ko nasasabihin kung anong pangalan, basta isa ito sa mga sikat. Yan po ang karakaran dyan. Kahit yung reporter nila, kahit na kunin yung balita, pag send sa itaas at hindi kursunada sa ibabaw dahil walang lagay, hindi mababalita. Nagigets nyo na? Pero kasi sa vlogger, live yan eh. Kaya maganda rin na iniimbita nila yung vloggers. Naiintindihan nyo po bakit minsan may vloggers. Kasi minsan chinachap-chap. Minsan chinachap-chap ng mainstream media, minsan hindi binabalita. Remember yung 18? Hindi nila binalita agad, kinabukasan pa. Tapos ang more ang binalita ay si Francis Leo Marcos at yung sagot doon sa 18K. Diba? So, ganyan po ang kalakaran sa mainstream media. Kaya nga itong mainstream media, alam ko kung kanino silang pabor na politiko. Alam nyo kung bakit? Kasi yung official na yon kalaban si ganitong politiko. Oo, hindi ko nasasabihin kung saan. Basta itong politikong kalaban niya is isa sa vote-rich province sa Pilipinas. Kalaban. Kaya naman hindi niya binabalita. Tanong lang sila ng tanong dun sa opisyal, hindi naman binabalita. Bakit? Doon sila pabor sa kabila. Nagigets nyo na? Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.